tayo, mamaya. Pasok, attorney. Yan, bawasan natin ng konti. Okay, here we go. Pasok, attorney Enzo Recto. Hindi nagsasalita si attorney. Wait lang. Pass forward. Sa Facebook, si Kabunyog Modi Braza Abrante, si Jason Jiniga Salipdan, Kabunyog Aldrin D. Aspe, Veronica Ramos Bungato. Batiin din natin ang mga viewers. Pass forward. Enzo Recto YouTube natin. Yan, nakita ko si Kabunyog. Nauna. Shout out sa inyo mga Kabunyog. Ayan. Ano na tayo? Let's do this, attorney. Simulan na natin tong topic natin. Yo. Mga Kabunyog, ang status na ngayon ng impeachment ni Sara Duterte, Yan na. na-refer na. O mas ang eksaktong termino niyan, na-transmit na. Transmitted na. Anong ibig sabihin niyan? Transmitted na, na-refer na. Ano na ang susunod? Di ba ang pinakaunang act niyan, yung filing. Yung filing, kailan nag-file? February 2. Tama. February 2 nag-file. So, ang pagka-file, saan ipina-file yon? I-file yung impeachment complaints laban kay Sara sa Secretary General ng House of Representatives. Kay Attorney Sheloy Garafil. Siya yung SecGen ng House. So sa kanya ni-file. Anong ginawa ngayon ni Secretary General Garafil? Ang ginawa ni House SecGen Garafil, trinansmit o pinadala. Sa madaling sabi, pinadala o trinansmit o ni-refer na ito, pare-pareho lang ang ibig sabihin. Trinansmit na ito, mga Kabunyog, mga kababayan, trinansmit na sa Speaker of the House. So nandun na sa tanggapan ni Speaker Uji D. Okay, mga Kabunyog. Nandun na yung impeachment kay Sara sa tanggapan ng Speaker. Kaya ano na yan mga Kabunyog, mga kababayan? Ano na ang susunod niyan? Ang susunod niyan, i-refer ng Speaker sa Committee on Rules. Kasi ikakalendar na yan sa plenary. Ibig sabihin, aaksyonan kasi ng Rules Committee kung pagka pinadala na kasi yan sa Rules Committee, ang rules naman, yung House Rules Committee, ipapadala yan sa Justice Committee. So lahat yan mga Kabunyog, mga kababayan, bahagi ng prosesong dinadaanan ng impeachment. Filing sa Secretary General, transmittal o referral sa Speaker, ang Speaker i-refer sa Rules, ang Rules Committee i-refer sa Justice Committee. Once na i-refer yan sa Justice Committee, makikita na natin, mag-i-schedule na ng hearing ang Justice Committee. Simula na yan. Pag nag-hearing na ang Justice Committee, i-determine sa sufficiency in form, pagkatapos sufficiency in substance. Parang katulad nung dinaanan ng impeachment ni PBBM. Dadaanan din yan ito. Kailan kaya? Ang tingin ko diyan, mga February 15 magsisimula na niyan ang baka nga mapaaga eh. February 15 siguro or maaga pa maghihiring na ang House Committee on Justice. Yung the same committee na nag-handle nung impeachment ni PBBM, the same procedure na dinaanan. Ano ba ang dadaanan? I-determine muna kung sufficient in form. Pagka-determine ng sufficiency in form, sufficiency in substance. Dito, dalawang impeachment complaints kay Sara. Ang unang impeachment complaint, yung final ng Makabayan Black, Bunyog, at saka iba pa. Bunyog! Yung pangalawang impeachment complaint, yan yung final ng Akbayan, Magdalo, Tindig Pilipinas. Magdalo! Yan yung mamamayang liberal, yung Kilalay Ladilima yan. Kaya dito sa pangalawa, itong impeachment kay Sara, ang mga ang complainants dyan, yung Makabayan Black, first impeachment complaint yon, saka ang Bunyog. Ang second impeachment complaint, yung grupo nila Laila de Lima, Magdalo, Tindig Pilipinas, at Bayan. Kaya mga Kabunyog, mga kababayan, ano na ito? Gugulong na ang impeachment kay Sara. Gugulong na! Paano kung makalusot sa Justice Committee sa sufficiency in form and substance? Kasi yung kay PBBM hindi lumusot. Kaya wala na, dismissed na. Basura itong na. Kay Sara, pag lumusot ang sufficiency in form saka sufficiency in substance, tanungin ko nga muna kayo. Sige, go. Tanungin ko nga muna kayo. Ikaw, Mix Porimor, anong tingin mo? Lulusot kaya yung sufficiency in form in substance sa Kamara doon sa Justice Committee? O Mix Porimor, sagutin mo nga.
Sa tinatanong ni Attorney Enzo Recto, guys, lulusot ba ang impeachment ni Sara sa Kamara? Lulusot ba sa form at saka sa substance? Lalabas ba? Ay, magkukon ba yan? Magpupush through ba yan? Press 1 sa mga naniniwala na magpupush in terms of substance at form itong impeachment ni Sara. Press 1. Sa mga hindi, press 2. Sa mga garapata, this is your chance. Sagutin mo nga. Sa tingin mo, Mix Porimor, lulusot kaya sa Justice Committee sa sufficiency in form in substance? De Rossi Alex. Shout out. De Rossi Alex. Hindi, tanungin natin itong DDS na to, si Mix Porimor. Anong tingin mo, Mix Porimor? O para ma-recognize ka naman, panay ka, panay ka komentaryo eh. O anong masasabi mo? O, naunahan ka na ni JAFT1QK. Lulusot yan. Yan. Yan mga kabunyog o lulusot, sabi ni Erwin Varela. Lulusot. Ngayon, si Marilyn Rivera, lusot na lusot. Okay. Tanungin ko nga kayo. Pag nakalusot sa sufficiency in form in substance, sagot. Anong sunod na? Ano nang mangyayari? Ang daming sumagot. Ang gagaling ng sagot. Pag lumusot yung sufficiency in form in substance, ano nang sunod? Ano nang sunod? Yan, si Raul Ramos, attorney, lusot yan. Sige nga. After na makalusot sa sufficiency in form in substance, ano nang sunod? Kasi yan yung hindi nangyari kay PBBM eh. Kay PBBM, namatay na kaagad pagdating pa lang sa sufficiency in substance. Lumusot sa sufficiency in form, sa substance hindi. Sabi ni Erwin Varela, hearing. So magkakaroon na ng hearing, tama si Erwin Varela. Ang mangyayari na niyan, pag lumusot na sa sufficiency in form in substance, isusumpi na si Sara. Papadalhan siya ngayon, hindi pa kulong. Ikaw naman hot beef, wag mo naman ikulong. Hindi pa sa plenary, Marilyn Rivera, hindi pa po. Maghihiring. Maghihiring. Ipapatawag si Sara. Tama kayo. Yan na yung sinasabing due process. Kasi doon kasi sa sufficiency in form in substance, wala pa naman doon na presentation ng evidence at saka witnesses. Wala pa. Ang katapos lumusot sa sufficiency in form in substance, hearing na. Sa hearing, papadala ng subpoena yung respondents, ibig sabihin yung ini-impeach na official, papasagutin siya. Tapos magre-ready na yung mga complainant, saka yung witnesses nila. Hearing na yan. Hindi pa po sa plenary. Hindi pa mutukanto. Sa ano pa rin? Doon pa rin sa Justice Committee. Doon pa rin, maghihiring. Ngayon, bakit ang title ko ng topic ko, ngayong na-refer na ang impeachment ni Sara, dapat bilisan na ng ombudsman ang mga kaso niya. Bakit dapat bilisan ng ombudsman? Kasi kailangan yung mga ebidensya doon sa lalabas sa investigasyon ng ombudsman, magagamit yon sa hearing ni Sara. Nakuha niyo mga kabunyog? Kumbaga dapat kay Ombudsman Buying, isubpina na ang AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council. Ilabas na ng Anti-Money Laundering Council yung mga bank records ni Sara. Pero ang purpose ni Ombudsman Buying, bakit niya isusubpina ang AMLAC ng mga bank records ni Sara? Ang dahilan noon, dahil may kaso si Sara sa Ombudsman. Hindi naman para sa impeachment. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kaya nag-file si Trillanes, sila Trillanes ng plunder. Kaya sila nag-file ng malversation, plunder, graft kay Sara sa ombudsman para yung ombudsman magpatawag ng investigasyon kay Sara. Yun. Kunin na ngayon sa AMLAC yung mga joint bank accounts. Dapat lang. Kapag nakuha na yung mga joint bank accounts Bistado ni Sara, magagamit na yan sa impeachment. Di ba? Kaya kumbaga mga kabunyog, malaki ang maitutulong ni Ombudsman Remulla para magkaroon ng mga ebidensya laban kay Sara. Kasi sabi ni dating Senador Sean Trillanes, mayroon daw silang hawak, pero yung luma pa, ibig sabihin yung 2016, yung mga latest kailangan makuha. Yung mga latest, diyan na natin masasagot. Yung nakikita kong mga post, kasi marami akong nakikitang post. Ano yung nakikita kong mga post? Paano nababayaran ni Sara Duterte, ni Digong, nila Pulong, nila Baste, ang bills ng legal fees ni Kaufman? 150 million ang kay Kaufman umano kada buwan. Halos bilyon na ang gastos. Kasi magwa 1 year na sa March. Paano nila ginagastusan yan? Samantalang ang dineclare nilang salin, 35 million yata si Pulong, ay si Duterte, o si Sara, 88 million si Pulong. Ganun lang. Hindi ako eksakto. Pero hindi 100 million ang dineclare nilang salin. Makikita natin yan. Yung deposito, yung mga bank accounts nila sa bangko. Yung mga joint bank accounts. Kung bilyon-bilyon ang pumapasok doon, saan galing yung bilyon-bilyon na yon? Alam na this. Hindi naman sila negosyante na tulad ni Rason. Hindi naman sila negosyante na tulad ni Ayala. Ang kita naman nila sa politika,
Kahit naman may sweldo ka, magkano lang ang sweldo ng presidente ng Pilipinas? Yung legal na sweldo ha, magkano lang yung sweldo nila Sara? Tapos, nakakabayad sila kay Kaufman? Makikita natin yan sa mga bank accounts ni Digong at saka ni Sara. May joint bank accounts daw eh. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, mayroon na silang hawak. Pero yung mga 2016 pa. Sana yung mga latest ay makuha. Doon nakadepende yan kay Ombudsman Buying. Kasi mayroon ng final na kaso eh. Mayroon ng final na kaso. Dapat niyan, action na ni Buying. Kaya lang, unawain din naman natin si Buying. Napaka-busy ni Buying ngayon dun sa mga flood control. Kaya dun pa lang sa flood control, hirap na. Hirap na. Sabi ni Andre Casinillo, galing West Philippines Sea, baka tinutulungan ng China, no? Baka tinutulungan ng China. Aray ko po. Ha? Baka Saklap. tinutulungan ng China. Saklap Hindi lang yung naman bayad kay Kaufman. Imagine niyo yung mga pamilya na yan, pati mga apo sa tuhod ni Duterte. Bumibisita sa kanya. Halos buwan-buwan. Nagpapalitan lang yan. Si Sara, linggo-linggo, may yung pamilya. Alam nyo? Alam ko ang gastos ng pagbiyahe sa Europe. Yung lakad namin, di ba pumunta ako ng Europe noong September 23 para sana umattend sa hearing ni Duterte na hindi naman natuloy. Pero dahil naka-reserve na yung eroplano ko, naka-reserve na yung mga hotel ko, tinuloy ko kahit hindi natuloy yung hearing ni Duterte. Nakita nyo yon? Alam nyo kung magkano ang gastos? Malaki. Pumunta pa kasi kami ng France saka Spain. Saka Portugal, Spain, galing ng Netherlands. Ngayon, malaki mga kabunyog. Ako sinasabi ko sa inyo, dalawa lang kami noon na magkasama. Laki na ng gastos. Ay sila Sara Duterte, linggo-linggo halos. Sila, pamilya, apo. Grabe na ang gastos nila Duterte dyan. Sa na yan. Ngayon, saan galing yun? So makikita natin yan. Actually, lifestyle check mo lang sila Duterte, bagsak na eh. Tama. Bakit? Paano nila ipapaliwanag ang mga gastos na yan? Doon pa lang, bagsak na yan. Bakit bagsak? Saan galing ang pera nila? Politika lang naman ang ikinabuhay nila Duterte. Kung may minana naman yan dun sa magulang niya, gasino naman yun. Hindi naman malalaking negosyante ang pamilya ni Duterte. Hindi naman malalaking negosyante yan. Politika. Mula pa noon, politika na si Duterte. Ngayon, kung politika lang naman ang pinagmulan ng pera, paano naman nagiging ganyan yan? Kaya maganda talaga, makuha na ni Buying yung bank accounts ni Sara. Kasi kapag nakita ng publiko, tulad ng sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes, kapag nailadlad sa publiko yan, magkano ang laman ng accounts ni Sara Duterte, ni Digong Duterte, Tapos, wala na. Yung mga sinasabi ng DDS na napakalinis, hindi korap sila Sara at sila Digong. Sige nga. tapos ang maliligayang araw, attorney. Sige nga. Tingnan natin. Ngayon, malaki ang magagawa ni Rimulya. Bakit malaki ang magagawa ni Rimulya? Leonardo, shout out. Wala namang makaka-order sa AMLAC na ilabas ang mga bank accounts, records nila Sara at Digong, kundi ombudsman. Ngayon, kailangan pa ba ng waiver ni Sara? Kasi bank bank secrecy. Kailangan pa ba ng waiver niya? Hindi na. Kasi pag submit niya ng SALN, yung SALN kasi, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, may nakalagay doon sa ibaba niyan. I hereby waive my rights to bank secrecy. Tapos pipirmado niya yan. Lahat ang mga officials ng gobyerno na nagsasubmit ng SALN, may waiver sila na kapag gustong imbestigahan ng ombudsman ang kanilang mga bank accounts, pwede yan. Nakalagay yan doon sa SALN. At mayroon lang niyang power ang ombudsman. Ngayon, nandiyan na si Ombudsman Buying, ba't hindi niya pagawin yan? Kailangan yan para makita sa hearing ng impeachment. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, nagkakagulo na ngayon ang kampo ni Sara. Hindi nyo napansin yung pagkakagulo nila? Hindi ninyo napansin? Unang-una, nag-press con si Attorney Michael Pua, yung kapagsalita ng defense team ni Sara. Sabi ni Attorney Michael Pua, handa kaming harapin. Handa na kami sa defense team ni Sara para sa impeachment. Ipipresent namin si tunay na Mary Grace Piatos. Papatunayan namin na si Mary Grace Piatos ay totoong tao. Hindi siya gawa-gawa lang. Sige nga, lumabas ngayon sa mga balita, Mary Grace Piatos, ipapakilala na. Okay, sana yan. Kung mai-present nga nila si Mary Grace Piatos. Doon sa hearing ng impeachment. Biglang-bigla ngayon, ang statement na ngayon, ganito na. Lininaw daw ni Attorney Michael Pua, hindi daw siya nagsabing ipe-present si Mary Grace Piatos, patay. Ngayon pa lang natataranta na itong mga natataranta na. Laban-laban, bawi-bawi na. Sasabi ipe-present daw si Mary Grace Piatos. Si Sino naniniwala kay Attorney Enzo, tarantang-taranta na yung mga garapata, lalo na itong mga Duterte. Nako pa! Michael Pua rin ang nagsabi niya. Tapos nung bandang uli, hindi na daw ipe-present si Mary Grace Piatos. Lalabas na lang si Nova, sabi ni Muli Ambrose.
ito mga kabunyog, mga kababayan, sabihan ko lang kayo. Sabihan ka kayo nitong bagay na ito. Bakit tayo dapat magalit sa mga nangyayari sa bansa natin? Imagine niyo ngayon, lumabas ngayon ngayon lang, o kahapon, lumabas ang balita, ang ating utang ay 17.7 trillion pesos na. Mga kabunyog, ganyan na kalaki ang utang natin. Bakit ko sinasabing natin? Hindi naman presidente ng Pilipinas ang niyan, babayad niyan, tayong mamamayan. Tayong mamamayan ang magbabayad ng utang na yan. Sila ang nag-utang pero tayong babayad. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano nang nangyayari ngayon? 17.7 trillion na ang utang natin. O ngayon, anong connection dito sa topic ko? 17.7 trillion ang utang natin. Tapos, saan na pupunta ang 17.7 trillion? Ayan na. Diyan na ginamit yung mga confidential funds ni Sara. Diyan na yung ginamit yung mga intelligence and confidential funds ng presidente. Diyan na yung ginamit yung mga unprogrammed appropriations. Pinunduhan na yan galing sa utang. Diba ang nakalagay sa unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations, mga projects yan, na pansamantala, nandyan lang yan kasi wala pang pundo. Pero pag may savings o kaya may utang na nakuha, saka yan mapupunduhan. O ngayon, umutang ang gobyerno. Pag utang ng gobyerno, pinunduhan yung mga unprogrammed appropriations. Ano yung mga nandun sa unprogrammed appropriations? Flood control. Ano pa ang pinunduhan ng mga inuutang natin sa ibang bansa? Yung mga confidential funds nila Sara Duterte. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi pwede talagang hindi natin ito pakialaman. Pera natin yan. Tapos pag report ni Sara Duterte, sasabihin niya, Mary Grace Piatos. Sasabihin niya, Oishi. Ay, hindi pwede yan. Kaya, Ombudsman Buying, kailangan ka dito. Alam namin, busy ka dyan sa mga kaso sa flood control. Alam namin, kinakalampat na rin namin dyan. Pero kailangan ka rin dito kay Sara Duterte. Imbestigahan mo na si Sara. May kaso ng final sila Trillanes. Nakapangalawang set na ng kaso. Ibig sabihin, mayroon ka ng basihan na mag-imbestiga kay Sara Duterte. Hindi mo siya pwedeng kasuhan kasi impeachable official siya, pero pwede mo siyang imbestigahan. Di ba? Hindi mo siya pwedeng kasuhan. Nag-agree tayo diyan. Kasi impeachable official 'yan. Pero pwede mo siyang imbestigahan. Walang nagbabawal sa iyo niyan, Ombudsman Buying, alam mo naman 'yan. So hayaan mo na. Yung mga tao, yung mga staff mo, mga abogado mo na busy doon sa flood control, nagre-ready ng mga ipapile na kaso, okay 'yon. Pero mag-file ka rin kahit ilan lang na tao. Lakarin na itong mga ebidensya laban kay Sara kasi kinasuhan na nila Trillanes kailangan 'yon para mahubaran si Sara sa hearing ng talaga, Justice Committee. Mayroon na si Trillanes na hawak. Mayroon na. Pero yung mga nauna niyang nakuha noon. Naalala niyo mga kabunyog noon? Ito, balikan ko sa inyo, sa aking mga viewers na updated sa mga balita. Naalala niyo nung panahon ni Duterte? Lumabas na yung mga bank accounts na yan ni Sara sa kani Digong Joint bank accounts. Sino ang ombudsman noon na kumuha niyan? Sige nga, sagutin yung tanong ko. Sino ang ombudsman noon na kumuha niyan? Hindi pa, deputy ombudsman. May nakuha na noon Kinuha sa AMLAC. Binigay naman ng AMLAC. Doon, nakita na Nakita na. Sino yon mga kabunyog, mga kababayan? Kung alam nyo yon. Kasi mayroon na. Mayroon na noong nakuha. Sino? Sino ang nakakuha noon? Ano yun legal yung pagkakakuha noon. Tama. Si Rednog, Karandang. Tama, si Kent Guardiano. Galing nyo talaga. JAFT. Alam nyo, bumibilib ako sa inyo hindi ko na kayo papangalanan, pero tama yung sagot nyo. Nung makuha ni Karandang yon, hawak na ni Karandang, ipipresent na sana yon, biglang tinanggal. Biglang sinipa si Karandang. Pinasibak ni Duterte kay Pinasibak kay Martires. Di ba? Kawawa nga si Karandang Pero baka ngayon pwedeng ipatawag si Karandang. Ayun lang. Ang naitulong nun Linabas ni Karandang yung mga ilalabas na sana ni Karandang na siya, ready na. Ngayon, nakarating kila Trillanes yun. Kaya sila Trillanes, mayroon na silang hawak. Yung record, yung nakuha nila, Karandang. Kaya lang, kulang pa. Yung mga latest, ikaw naman, Ombudsman Buying. Kagalang-galang na Ombudsman Buying, isubpi na mo na rin ang AMLAC, katulad ng ginawa ni Karandang. Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mga kabunyog, yung kay Karandang, partial lang yun, yung panahon lang yun na yun, 2016. Mayroon na sila nun, sabi ni Trillanes, hawak na nila yun. Yan yung nai-attach nila. In-attach nila yan doon sa filing ng impeachment complaint. Pero itong mga latest, itong mga bago, ngayon na yan, ikaw naman Ombudsman Buying. Paano gagawin ni Ombudsman Buying yan? 1, mayroong kaso si Sara. Final nila Trillanes. Imbestigahan niya na. Pangalawa, pwede niya nang isubpi na ang AMLAC. Bakit? May power ang Ombudsman sa ganyan.
kapag may pending case ang isang opisyal ng gobyerno, pwedeng iusumpina ng ombudsman ang AMLAC. Kailangan pa ba ang waiver ni Sara? Hindi na. Kasi nung nagpirma siya ng SALN, pag may nakita ang ombudsman na mga defect doon sa kanyang reports at gustong isumpina ng ombudsman ang mga bank records niya, wini-waive na ng official na pumirma doon sa SALN ang kanyang bank secrecy. Nakita nyo? Kaya kita nyo ngayon, habang pinapaliwanag ko, galit na galit talaga sa akin yung mga DDS. Salamat, Ryan Conese. Galit na galit sa akin ng mga DDS eh. Bakit kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman kayo minumura. Hindi ko naman kayo binabastos. Di ba? Nakaramdam ba kayo ng mga DDS ng pagbabasto sa akin? Matataranta na sila. Wala. Kahit ikaw mix purimor, bastos ka, hindi kita binabastos. Hindi ako ganun. Pero pinapaliwanag ko kung ano yung sa tingin ko tama at totoo. Kung hindi kayo kumbinsido sa akin, doon kayo kay Banat May. Doon kayo kay Maharlika. Di ba? Doon kayo kay yung si Sir Jack Arguta. Doon pwede nyo naman doon kayo mano eh. Basta ako, yung nanonood sa akin, naniniwala sa paliwanag ko, di ba? Ngayon, balik tayo dito. Pag nagkaroon na ng hearing, diyan na, lalabas na yung mga ebidensya, testigo laban kay Sara. Ipipresent na diyan si Madriaga. Ipipresent na diyan yung mga bank records ni Sara. Yan na yung sinasabi ni Trillanes, mahuhubaran si Sara sa hearing ng Kamara. Kaya, abangan nyo. Halos araw-araw, magkakaroon ng hearing yan. Abangan nyo dito sa akin, dito sa aking mga channels, marami akong mga channels, panuorin nyo. Ipapa-live coverage ko yan. Kung yung kay PBBM nga, pina-coverage ko, di ba? Ito ipapa-cover ko yan. May mga staff akong magko-cover niyan. Kaya dito na kayo sa akin, sa mga talakayan ko. May live coverage tayo niyan, live streaming. Mayroon pa akong mga analysis niyan. Yan. Kaya completos recados tayo dito sa aking mga channel, saka FB page, mga kabunyog. At ako, kaya ko kaagad-agad magbigay ng mga analysis. Bakit? Abogado ako eh. Pangalawa, talagang araw-araw sinusubaybayan ko ang mga development sa politika. Pangatlo, wala akong amo. Kung anong gusto kong sabihin, sinasabi ko. Hindi rin ako panatiko. Hindi ako Duterte, hindi ako Marcos. Bumoto ako kay Lenny at nangampanya noong 2022, pero hindi naman ako panatiko kay Lenny. Di ba? Kasi siyempre, sa eleksyon, may kakampanya ka at bubutuhan. Mayroon ako. Pero hindi ako panatiko. Ang ipinoprovide ko sa inyo ay independent, malaya kong mga analysis. Wala akong pinagsisilbihan na amo. Yung mga nag-aakusa sa akin, bayad daw ako ni Marcos, bayad daw ako ni Romualdez. Sige nga, balikan nyo ang mga talakayan ko. Kung ano ang sinasabi ko. Doon nga sa impeachment ni PBBM, anong stand ko doon? Di ba? Pinag-play ko nga yung mga sabi ko, dapat sana tinuloy-tuloy naman, nakapag-present naman ng mga ebidensya at testigo yung dapat hindi pinatay yun sa substance pa lang. Kasi mayroon namang substance eh. Kaya lang, alam naman natin, kontrolado ng administrasyon ng mga kongresista, ayaw na rin nilang pahirapan pa si PBBM. Kasi maghahanda pa si PBBM ng sagot niya, di ba? Ganun yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, alam ko, galit na naman sa akin ng mga DDS. Bahala kayo. Kasi Galit na kung ano galit yung totoo, attorney. ano yung katotohanan at ano yung para sa bayan, yan yung dinidiscuss ko. Okay? Magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Abangan nyo po, meron pa akong susunod na mga topics. Abangan nyo po. Naka-live ka si attorney kanina. Pinapakinggan ko rin kanina. Salamat, attorney. Grabe, solid si attorney Enzo Recto. Actually, totoo yun. Sabi niya, talagang mahuhubaran si Lustay dito, mga kabsat, Especially, naku po, ito na yung kinakatakutan nila, mga kabsat. Kaya taranta na lahat ng mga kaalyado nila. Tapos nagkaroon pa ng attempt, di ba? Na palitan si Tito Sen. Nako po, mga kabsat, magugulat tayo. Yun yung topic ni attorney Enzo kanina. Nakaka-live ba yun 3 hours ago? Ayan, tama ito ngayon, pinapanood ko siya kanina eh. Tapos ayun nga. So may kapangyarihan talaga, mga kabsat, May kapangyarihan talaga itong si Boying, Especially nag-file na ng kaso itong si Trillanes. So, galaw-galaw na, Boying. Shout out, Selby Ace. May kalam shout out. Nakapag-like na rin, sabi ni Ryan Conese. Salamat po. Sa mga bagong pasok, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe po. Thank you very much. Mag-second topic tayo kay Attorney Enzo Mabsat. Ito, yung pinapakinggan ko lang kanina 3 hours ago. Pero 1 hour ago ko ito pinapanood. President. Marcoleta ang Ito. Ang dito, si Marcoleta pala umano ang dahilan kung bakit nabigo ang coup ni Soto, mga kabsat. Agoy. Sige. Tuloy, attorney. Bilisan pa rin natin.
Parang nag-exclude motion si attorney. Ininstigate ng minorya matapos itong mabigo. Ngayon, lumalabas na ang sari-saring kwento. Anong kwento yun, Lumalabas na attorney? ang sari-saring kwento. Ngayon, ang isa sa mga kwentong lumalabas ngayon, Delia Serafor's family. isa daw sa naging dahilan bakit hindi natuloy ang impeachment. Bakit hindi natuloy yung End time, shout out. kudeta, hindi natuloy yung pagpapalit ng liderato na si Loren Legarda na sana, papalitan sana si Soto. Bakit hindi natuloy? Ito yung sabi. Yan mga kabunyog. Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate ko, sabi ng Bilyonaryo News Channel. Kumbaga, ang yung pinipilit daw kasi ng minorya na ibalik si Marcoleta sa pagka Blue Ribbon Committee Chairman. Papalitan si Soto. Ay, hindi daw talaga katanggap-tanggap eh. Ayaw. Kaya yung may mga galing sa mayorya na payag na palitan si Soto, ipalit si Legarda, pero nung bandang huli, nagbago ng isip. Kasi pinipilit nila Cayetano, sila Cayetano yung nagmaniobra eh, sila yung instigator, siya yung instigator. Pinipilit ni Cayetano na ibalik si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Ay ayaw naman ng ayaw ng mga senador. Kaya may mga senador na okay na, umaalis na sana sa mayorya, sumasama na doon sa grupo ng minorya para palitan si Soto, pero nung malaman na si Marcoleta ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Nagbago ng isip. Nagbago ng isip. Kaya yung mga kumakalat ngayon na balita o mga sa mga dyaryo, kumakalat sa mga columns ng mga kolumnista, Marcoleta's comeback bid at deal breaker in failed Senate ko. Kumbaga, yung comeback, yung pagbabalik ni Marcoleta sa Blue Ribbon, yan yung naging deal breaker. Ibig sabihin, ito yung sumira sa deal. Ito yung nag-break ng deal. Okay na sana, may deal na. Marami na sana, 17 na daw sanang senador yung kasama kay Loren. 17. Ibig sabihin, maraming bumaliktad sa mayorya. Pero nung malaman at ini-insist, pinipilit nila Cayetano na si Marcoleta ang ibabalik na Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Nawala, na-break yung deal. Talagang ayaw. 5 kongresista, 5 senador umano, ang kasama na sana, 5 senador ang kasama na sana sa plano, galing sa mayorya, galing sa mayorya, lilipat na sa bagong mayorya. Ito, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta, Loren Legarda, Bulilyaso sa Senate Presidency. Yan mga kabunyog. Kaya yan ang pinag-uusapan ngayon. Bakit? Ano bang dahilan? Sino-sino yung mga senador na yan? Ang nangunguna daw yung magkapatid na yung Tulfo, si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo kasama na sana sa mayorya, doon sa grupo nila, nila Loren. Si Rapi Tulfo. Makikita nyo na nung nagbukas yung session ng Senado, 5 lang muna, 5. Si Soto, si Lacson, si Bam Aquino, si Kiko at saka si Risa. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, nadagdagan ng 2. Si Gatchalian at saka si Erwin Tulfo. O 7 na. Ibig sabihin, unti-unti nang nasisira yung grupo. Tapos nung bandang uli, may 12 na lang na natitira kay Loren. Wala na. 12 na lang. Bakit ayaw nila? Ayaw nila kay Marcoleta eh. Nayayabangan kay Marcoleta. Kaya, di ba ang description kay Marcoleta, annoying? Yung annoying, sa sobrang yabang, nasusuyan na yung mga kasamahan niya sa Senado. Ang kaya lang na natutuwa lang kay Marcoleta yung kasamahan niya sa minorya. Pero yung mga galing mayorya nalilipat para sumuporta kay Loren, tapos si Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Kaya yan ang mga kabunyog. Kaya dapat pala magpasalamat si Senate President Soto kay Marcoleta, no? SP Soto, malaki palang pasalamat mo dapat kay Marcoleta. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Senador itong si Cayetano, talagang pinipilit niya, parang non-negotiable. Ang mga posisyon kumbaga na si Loren Legarda ang Senate President, si Pia Cayetano ang Senate President pro tempore, tapos ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta. Yun ang ang pinipilit ni Cayetano. Okay pa yung si Pia Cayetano Senate President pro tempore, okay pa 'yon. Pero yung Marcoleta babalik daw sa Blue Ribbon, wag na.
Wag na. Kaya nagbago ng isip. 5 daw na ano O yan na naman, sasabihin nyo na naman dyan, nang iintriga ako. Hindi ako nang iintriga yan yung masabi sa Billionaire News Channel. Marcolita's comeback bid, a deal breaker in failed Senate coup. Ito pa. Sa abante. 5 senador ayaw kay Rodante Marcolita, Loren Ligarda, bulilyaso sa Senate presidency. Agoy. Kaya malaki pa lang naitulong ni Marcolita kay Senate President Soto. Dapat SP Soto, i-treat mo si Marcolita. Ha? Tragis. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan pala yung nangyari. Kaya kumbaga hindi ano pa ang isang bagay na ayaw ng mga senador daw kay Marcolita? Ang isa pa, kumbaga, masisira ang imahe ng Senado. Kasi pag si Marcolita yung naging Blue Ribbon Committee Chairman, nakita nyo yung report, ganito. Di ba, controversial yung nag-leak na draft Partial Senate Blue Ribbon Committee Report. Nag-leak yun. Doon sa draft Partial Senate Blue Ribbon Committee Report, ang nakarecommend doon, nire-recommenda doon, nakasuhan si Cheese Escudero, si Jingo Estrada at si Joel Villanueva. Yun yung nakalagay sa draft Partial Senate Blue Ribbon Committee Report. Ngayon, nag-leak yun. Nag-leak. Ngayon, may mga umaalma daw na senador doon sa report na yon. Isa nga yun sa nagiging dahilan, bakit papalitan si Soto? Dahil sa parang insistent talaga si Lacson. Ayaw ni Lacson na alisin yung recommendation na yon. Ngayon, kung si Marcolita ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, ano na ngayon ang magiging report ng Blue Ribbon? Ang magiging report na ng Blue Ribbon, yung minority report na present ni Marcolita at ni Amy Marcos noong nakaraang linggo. Napansin niyo 'yon? 'Di ba may minority report si Marcolita at si Amy? Present nila 'yon. Anong nakalagay doon? Hindi dapat kasuhan si Cheese. Hindi dapat kasuhan si Jingo Estrada. Kapag naging Blue Ribbon Committee Chairman uli si Marcolita, mababalik ang recommendation ng Blue Ribbon. Papalibrihin si Cheese Escudero at saka sila Jinggoy. Ngayon, anong mangyayari sa Senado? Mangyayari sa Senado, nakakahiya. Kumbaga, lalabas, pinoprotektahan ng Senado ang mga kasamahan nila. Hindi katanggap-tanggap sa publiko yon. Ang mangyayari doon, masisira ang imahe ng Senado. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, na-imagine na ngayon ng mga senador, kung mapapalitan ang liderato ng Senado, si Loren Ligarda ang Senate President, Marcolita ang Blue Ribbon, sira na ang image ng Senado. Siyempre, ayaw din naman nila na masira ang imahe ng Senado. Kumbaga, mga senador yan, magre-re-election yan sa susunod na mga elections. Ayaw din naman nilang masira ang imahe ng Senado. Kung ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcolita, sira na naman ang imahe ng Senado. Lalo pa, kung ang findings ng Blue Ribbon ay yung minority report na present ni Marcolita at ni Amy. Pagka si Marcolita ang chairman ng Blue Ribbon, yun ang mangingibabaw na Blue Ribbon report. Tanggalin ko na daw muna si Marcolita. Sabi ni Juancho Sinigaya, Attorney, baka pwede tanggalin mo muna mukha ni Marcolita, nakaka-stress Okay talaga kayo tanggalin na daw muna natin ang mukha ni Marcolita kasi nakaka-stress daw. Yan yung anyway, mga kabunyog. Kaya, may 5 senador na suportado na sana si Loren Ligarda. May 5 senador na umayaw. Kumbaga, sa bandang huli, yari na sana yung plano, tuwang-tuwa na sila Cayetano. Nung bandang huli, may 5 senador na umatras. Wag na lang. Parang kung kasama si Marcolita, ibig sabihin magiging si Marcolita Blue Ribbon Committee Chairman, wag na lang. Ang problema, itong si Cayetano, talagang ini-insist talaga ni Cayetano na yon. Kumbaga, para kay Cayetano, non-negotiable naman yon. Na si Marcolita ang maging Blue Ribbon. Hindi pwedeng hindi pwedeng hindi si Marcolita ang Blue Ribbon. Kumbaga, na-expose ngayon. Ay kung ganyan din lang, di wag na. Kaya nung hapon, isa-isa nang nag-alisan doon sa grupo ng mayorya na nabubuo na sana nila Cayetano. Isa-isang nag-alisan. Kaya nung bandang huli, wala na. Nung bandang huli, wala na. Kahit si Loren Ligarda, nai-imagine na rin ni Loren Ligarda, kung makakasama niya pala sa bagong mayorya, sila Cayetano. Si Marcolita na pala ang magiging Blue Ribbon. Wala. Kumbaga, ang lalabas,
itong bagong mayorya ng Senado na pamumunuan ni Loren, sirang-sira sa publiko. Ha? Sirang-sira ang ano sa publiko. Kasi si Marcoleta na naman ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman. O anong gagawin ni Marcoleta? Puprotektahan yung mga kapwa niya senador. Walang makakasuhan. O anong klaseng Blue Ribbon 'yan? Kumbaga Blue Ribbon na may ano, may pinuprotektahan. O, 'yan yung ano, hindi katanggap-tanggap yang ganyan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo nahimasmasan si Loren Legarda. At saka nahimasmasan din yung mga senador na kasama na sana sa plano. Ha? Kumbaga bigla silang nahimasmasan. Oh. Yung mga senador, limang senador kasama na sana, nakumbinsi na sana nila Cayetano, pero nung makita yung sitwasyon, ano yung sitwasyon? Ang sitwasyon ay si Marcoleta pala ang magiging Blue Ribbon. Wala na, nakakahiya ng Senado. Huwag na tayong sasama diyan. Itong nakaraang mga araw, grabe itong si Marcoleta, no? Pagdating sa issue ng China, talagang nakakahiya. Oh. Kaya, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo ba, naalala nyo yung nangyari sa amin ni Marcoleta? Ha? Yung pinapa-apologize ako sa kanya noong ngayong February yon, isang taon na pala eh. February 4 yun. Pinatawag ako sa kamera. Oh. Tapos, sinita ako ni Marcoleta doon sa aking vlog tungkol sa kanya. Mag-apologize daw ako sa kanya. February 4 yun. Oh, February 4, tandang-tanda ko yan. Ha? Di ba? Sabi ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Anong sabi ko doon? I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Ano yon? 2025. February 4. Ha? Kaya, ano yun eh. Ngayon na naman, si Marcoleta kasi, ang dami niyang mga sinasabi, ang dami niyang ginagawa, na talagang, grabe. Yung akala niya kasi siya lagi yung tama, akala niya laging siya ang tama. Ngayon, grabe siya kung makapang-insulto. Hindi, sa totoo lang, yun ang mga hindi nagugustuhan sa kanya. Kahit na yung mga kasamahan niyang senador, ang description nga, annoying. Annoying, yun yung term na ginagamit. Annoying. Nakakairita. Di ba? Ako, nung nag-appear ako noon sa camera, tapos inaano ako ni Marcoleta, di ba? Anong sabi ni Marcoleta sa akin noon? I want him to apologize, Mr. Chair. Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Kaya hindi ako nag-apologize noon. Ngayon, isasite niya sana ako noon in contempt. Di ba? Sabi niya, I move to cite him in contempt. Ay wala naman, hindi naman siya pwedeng mag-cite sa akin in contempt kasi hindi naman pala siya member doon sa committee na yun. Kumbaga nakisawsaw lang doon sa committee. Yan yun mga kabunyog na hindi naman pala siya kasama doon. Kaya, sabi ni Congressman Dan Fernandez, I'm sorry pero you are not a member of this committee, Honorable Marcoleta. Supply. So ngayon, marami daw na mga senador ang tingin talaga kay Marcoleta, annoying. Yun, hindi, ganun talaga yun. Nakita nyo naman yung kumakalat sa Marcoleta, annoying. Kaya ito, nung malaman ng mga may 5 sanang senador, palipat na sana, sasama na sana doon sa mayorya na binubuo nila, na si Loren Legarda ang Senate President. Sasama na sana doon eh. 5 senador. Kaya lang, yung 5 senador yan, 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta. Wala na. Ang problema naman kay Cayetano, ayaw talaga ni Cayetanong bumigay. Para kay Cayetano, kung ayaw nyo, di wag. Kasi kailangan talaga si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chair. So wala. Nabuwag yung alyansa nila. Kaya nung pagbalik ng session, wala na. Ayaw na ni Loren. Ayaw na. Wala nang suporta. Kaya napahiya yung minorya na wala bigla. Nalusaw sila. Nakita nyo yun? Kahit si Loren Legarda, nung nagpipreside na, sabi niya, tayo na lang na majority ang nandito, nawala ang minorya. Napahiya yung minorya eh. Napahiya yung minorya. Tsaka imagine nyo naman kasi mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang mangyayari kung ang Senate President ay si Loren, ang Senate President pro tempore ay si Pia Cayetano, ang Blue Ribbon Committee Chair ay si Marcoleta, ang Senate Foreign Relations Committee Chair balik kay Amy Marcos. Imagine niyo yung liderat. Ano na yan ng Senado ha? Ang Foreign Relations si Amy. Ano na naman ang gagawin ng Senado? Pro-China na. Ang Blue Ribbon Committee Chair si Marcoleta. Di palilibrihin yung mga senador. Yan yung mangyayari.
Nai-imagine nyo yung Senado sa ilalim nila? Ha? Nai-imagine nyo yung ganong Senado? Ang Blue Ribbon Committee Chair si Marcoleta. So anong gagawin ni Marcoleta? Yung kanilang Senate, yung minority report na hindi na pananagutin yung mga senador, pinalilibre na si Cheese at saka sila Jinggoy, yan na yung magiging report ng Blue Ribbon. Tapos, ang Senate Committee, Foreign Relations Committee si Amy. So ano na naman yan? Pro-China. Oh, ano nang nangyari sa Senado natin? Oh, pro-China na ang Senado. Pangalawa, yung Blue Ribbon Committee Chair, libre na yung mga senador. Ayaw nang papanagutin. O, yan. Tapos ang chairman, ang Senate President si Loren. So nai-imagine siguro ni Loren, anong klase yun? O, ayaw naman ni Loren ng ganon. At saka yung mga senador na 5, nai-imagine na rin nila yun. Ano? Si Marcoleta na uli ang Blue Ribbon Committee Chair, ay wag na. Huwag na nating ituloy yan. O, kaya umatras. Umatras mga kabunyog, mga kababayan. O, sabi ni Mix Purimor, ano pinag-inggit mo kay Senator Marcoleta? Kulang ba ang nagsasalita ng ganyan? Mix Purimor? O tingnan mo sa balita, 5 senador ayaw kay Marcoleta. Paano mo masasabing inggit ako dyan? Maiinggit ba ako dyan sa ginagawa at sinasabi niya? Pati nga yung kanyang mga kapwa senador, annoying ang tingin sa kanya. Anong kakainggitan mo dyan? Kayong mga DDS, saludo dyan kay Marcoleta. Pero yung mga kasamahan niya, wala. O, ang saludo lang sa kanya, sila Bato, sila Bongo, sila Padilla. Tulad ninyo, Mix Purimor. Yun. Pero pagdating sa mga kapwa senador niya, kaya nga ang lumalabas nga dito ayon nga sa artikulo dito ng Billionaire News Channel, ang naging deal breaker, ibig sabihin ang sumira sa deal, ang nag-break sa deal kasi okay na sana. Ha? Ang nag-break sa deal si Marcoleta. O, Marcoleta's comeback bid, a deal breaker in failed Senate ko. Bakit? May mga senador ngang umayaw. Okay na sana sila, kasama na. Ito na 5 senador ayaw kay Rodante Marcoleta. O, ako ba ang dyan, Mix Purimor? Wala Kaya ito na mga kabunyog. Kaya nang nakita ko, kaya tayo ngayon, ang topic natin, ang title natin, si Marcoleta daw ang naging dahilan. O yan si Marcoleta umano ang dahilan, bakit nabigo ang ko kay Senator Soto. O yan Bakit? Anong naging dahilan? Yun na nga. Yung ayaw na lang. Kumbaga, kung si Marcoleta din lang ang Blue Ribbon Committee Chair uli, wag na lang. Wag na lang. So nakaligtas si Soto. Kaya Senate President Soto, pasalamatan mo si Marcoleta. Kaya yan mga kabunyog, dapat talaga magpasalamat si Soto dito kay Marcoleta. Yung pagiging annoying ni Marcoleta ang nagligtas kay Soto. Yan. Okay mga kabunyog, mga kabayan. Ayos. Magandang araw sa inyong lahat. Solid, attorney. Salamat, attorney. So, ayan ako. Si Marcoleta na naman palang sala rin, mga kabsat Putragis na Marcoleta. Nako po, gaya dami siguro nabubwisit dito kay Marcoleta, pati sa panig nila, no? Ba't ba kasi atat-atat kayo, mga kabsat, no? Hindi nga kaya ipagtanggol ng mga Pilipino. Putragis. Di ba si Leonardo Ansag, my goodness. Pero okay na yun. Kaya mo sila mag-away-away sila dyan. Barkadahan kasi sila iba dyan sa mga senador. Hindi makakasuhan sila Cheese, Villanueva at Jinggoy. Meron pang kaso sa Salin, si Mangot. Yun na nga. Di pa yata natatalakay ng DOJ at Ombudsman. Paktay tayo dyan. Leonardo, patay tayo dyan. Kaya nga, no? Yung sose niya tsaka yung Salin, hindi nagtutugma. Kamote din. Next topic na tayo. Countdown na tayo. Okay na tayo. Nakadalawang topic tayo kagad kay Attorney Enzo, mga kabsat, no? Tapos talaga maliligayang araw na magarapata, mga kakabsat. Agoy. Siya, kukan tayo. Countdown tayo.